As you remember, 2017, ako yung dating nag-witness against kay Trillanes. Okay. Opo, tapos pinakuha ako nila Senator Bongo, dinala dito sa Davao. So, yun ang reasons kung bakit nakapasok ako sa grupo talaga nila. Opo. Sabi niyo ma'am, kinuha kayo bilang witness against kay Senator Trillanes. Bago po kayo kinuha ma'am, ano po ang inyong naging kalakaran sa buhay o trabaho po nung araw? Dati kasi, sir, actually, kilala talaga ako na yung businesswoman talaga sa Panabo. Okay. Actually, dati meron akong bus company na yung Girojan Transport na hindi kasi ako natututo na nabiktima na rin ako dito sa Davao ng extortion ng pinsan ni Senator Bongo na dating regional director sa LTFRB. Okay po. Opo. Tapos, yun nga, napasok-pasok ako sa politika. Then, yun yung naging rason na, yun nga, na umabot na ako sa ganun. Kasi nagbablog-vlog din ako nagpo-post-post din ako Opo. Ma'am, nung kinuha po kayo bilang testigo against kay Senator Trillanes, meron ba kayong personal knowledge kay Senator Trillanes? Yes, sir. Meron talaga kayong personal? Meron po, Opo. meron po. Meron ba pagkakataon, ma'am, na yung ginawa kayong testigo ng kampo ng mga Duterte, na sabi nyo nga kay Bongo, meron ba silang binigay na scripted sa inyo? Wala naman po, wala na lang po. Yun lang pong time na yun nga gusto nila ipasali si Mayor Leni Robredo na hindi ako pumayag. At yun din yung sinuggest nila kay Bicoy dati. Okay. Ibig sabihin si Bicoy ay produkto nila? Produkto rin nila si Bicoy. Actually, si Bicoy, parang ang feeling ko nga lang kung ano yung sinabi ko, yun lang din ang sinunod niya. Pero si Bicoy, may personal knowledge din kay Sentry. Okay. Pero yung niya kasi, yung pinasali na, siya mismo may personal knowledge ako na sinabi niya sa akin na naguguluhan na siya kasi pinasali yung pare, pinasali si Larissa Hontiveros, pinasali si Leni Robredo. Kaya sinabi ko, ay talagang mahihirapan ka niyan. Kasi hindi yun totoo. Okay, ma'am. Pero, sige pa. Sinabi niyo ginawa kayong testigo. Ano po ang kapalit ng pagtestigo niyo po? yun kasi dati, si Bicoy daw was offered, inoferan siya ng 3 million. Okay. Ako kasi at that time, meron kaming personal na away sa yung late na si Attorney Jude Sabio na napilitan akong labas. Tapos yun, sinakyan nga nila ako, sabi nila sa akin, dalhin daw ako dito sa Davao. Ako kasi okay lang sa akin, sir, yung doon na lang sana kami, tapos papantayan lang kami ng pulis. Pero talagang ayaw kaming tantanan. Pinilit kaming dalhin dito. Sabi nila, bigyan daw ng hanap buhay, wala daw problema dito. Pero pagdating dito, sir, talagang hindi ko kasi makasundo yung iba. Kasi kapag meron silang itinuro sa'yo na hindi mo sinunod, talagang haharasin ka. Nagagalit. Okay. Kung sakali, ma'am, marapyatin nyo, ma'am, sabi nyo kanina, nakatanggap si Bitoy ng 3 milyon kapalit ng pagkasalita niya. Kayo po, ma'am, may natanggap po ba kayo? Yung nandun na po ako sa kanila, sir, most especially nung naipasok ako kay Sir Sani Binaventura, inander ako sa kay Dante Giran, yung NBI Dante Giran at saka kay Eric Nistor. Okay po. Meron akong mga conversation dito with NBI Giran, NBI Eric Nistor, no? At saka yung ibang mga pulis, hindi ko na lang i-mention kasi nagkikiusap sila sa akin na wag na silang idamay kasi nagkakagulit na yun, oo. Dati kasi, yung sa mga intel-intel, o ano yung mga ano doon, pinapasali nila ako. So, yun nga, pinapadalahan ako ng allowance na 40,000 buwan-buwan. Opo. Pero ma'am, may allowance kayo. Pero yung allowance nyo pong ganyang amount, okay lang po ba ma'am kung kanino ko po malaman kung kanino nagpapadala sa inyo? Galing yan, kilala niyo si Sani Binaventura, sila mamuking. Si Sana Pinabintura, hindi ko siya kilala personal. Naaalala ko yung pangalan niya. Pero yung sinasabi mong muking, ewan ko lang kung tugma tayo ng muking, nakakilala ko. Espino. Espino. O, kilala ko po si Ma'am Espino. May number niya po ako. Siya rin po dati nagpapadala sa akin ng allowance.
Yung dinadala, ang inaano nila is, dinadaan nila sa NBI yung 40,000. Sa akin, hindi naman. Bank account ko, pinapadala yun ni Muking. At tinetext niya pa ako. Sir Nino, nandiyan na yung allowance mo, pacheck na lang sa bank account mo. May mga ganun siyang eksena.